Alrighty! It is I, Manong Jaire mga kaunggoy, and welcome sa isang usapang video. Now, ito, meron tayong gagamitin na example sa pag-uusapan natin ngayon. Siyempre, ako kasi nagsuscroll lang ako sa Facebook and YouTube, blah blah blah, nagsuscroll lang ako. And nung kailan kasi, parang naisipan ko gumawa ng video. Nag-search ako sa recommended ko and nakita ko tong YouTube ni Kabakal, Coach Captain Barbell Kabakal. Captain Barbell? Ay, okay. Kabakal Captain Barbell pa rin ang YouTube channel niya. And nakita ko, medyo naaalala ko yung Battle of the YouTubers days, no? Kasi ito, alrighty mga kaunggoy, para ma-reach ng video ito ang full potential, pwede nyo naman i-share itong video na ito kay Kabakal mismo. Like, comment kayo sa YouTube niya, sabihin nyo, oh, si Manong Jaire, nagsinunog si Boy Tattoo sa isang content, react mo, like, ganyan ang reaction, ganon. Pwede naman yun mga kaunggoy. At kung gagawin nyo man yun, i-screenshot nyo, tapos magpapag-giveaway ako, no? Yung giveaway ako, siguro 1 winner or 2 winners mga kaunggoy, depende sa mood, no? So, ayun, paki-share itong video na ito kay Kabakal mismo and we're all good in the hood, right? Ayun lang naman mga kaunggoy. Now, let's continue on with the video. Nasaan na nga ba si Boy Tattoo? Kumusta na ang buhay niya? And basically, ang sinabi ni Kabakal dito, nawala ang Facebook ni Boy Tattoo. Hindi daw alam ni Kabakal kung bakit nawala ang Facebook ni Boy Tattoo, pero meron daw siyang speculation. And ang speculation niya, baka daw sa mga call-out videos niya. Baka daw sa mga hype videos niya na... Kasi nga, di ba, pag hype videos, minsan nadadala tayo sa hype na, uy, namo, oy, o gagga, ganyan. Tapos yung mura-mura, oh, ganito, ganyan. Tapos minsan, sumusobra, nagiging personal na. So, may mga ibang tao na hindi na kinaya, napipikon, nagre-report na sa... nagre-report na dun sa Facebook, no? Nire-report na nila. And then, to the point na, alam naman natin na very sensitive si Meta. So, ayun ang posible na mangyari, na sobrang sa pag-hype na report, hindi nagustuhan ni Meta, hindi nagustuhan ni Facebook. Siguro, tad-tad na ng violation ang Facebook ni Boy Tattoo, nawala, na-delete ang Facebook niya. And, kawawa naman ang tao, no? Kasi, ang pagkakaalam ko, parang yun na yun, ni Boy Tattoo, no? Main source of income sa Facebook. So, hindi niya na alagaan maigi ang YouTube niya. Nag-focus siya sa Facebook. Ayun, puro Facebook ang post niya. Ayun, parang sumagot ata si Boy Tattoo sa kanya kay Kabakal. Tapos sumagot si Kabakal. Tapos sumagot ulit si Boy Tattoo. Ayan, no? Tapos, sumagot ulit si Kabakal. Ngayon, here's the thing mga kaunggoy. What is the point of this video? Well, the point of this video is mag-ingat tayo sa mga pinagpo-post natin kasi ang daming mga sensitibo ngayon. Lalo na ngayon, sa henerasyon natin ngayon, ngayong taon, ang dami ng mga woke, dami ng mga sensitibong tao na hindi mo pwede sabihin yan kasi offensive yan. Ang dami mga sensitibo. At the same time, maraming mga tulad ni Boy Tattoo, di ba? Ito kasi yung video na to mga kaunggoy, pinapangaralan lang naman ni Kabakal. Parang pinapangaralan or tinuturuan lang naman na si Boy Tattoo na, uy, Boy Tattoo, kaya ka na wala sa Facebook kasi ito yung ginawa mo, ganyan, bla bla bla. So, tinuturuan naman, no? Parang kuya. Alam mo yung parang kuya na, o kaya teacher, parang teacher na pinagsasabihan yung estudyante na, wag mong gawin yan kasi mali yan, ganun. So, yun yung ginagawa ni Kabakal dito sa video na to. Nag-reach out daw dito sa video na to. Nag-reach out daw si Boy Tattoo kay Kabakal na, parang tulungan ata, nakalimutan ko yung sinabi. Basta, actually ito, tulong na rin to eh. Tulong din to kasi pinag-uusapan niya si Boy Tattoo. In turn, views yan para kay Boy Tattoo. Exposure yan. So, parang tulong na rin to kay Boy Tattoo, no? Parang tulong na rin to, no? Ganon din naman yun eh. Pag-usapan ka ng isang tao na sikat, whether it be good or bad, sisikat ka. So, parang tulong na rin to. Okay, so, hindi nagustuhan ata ni Boy Tattoo, kaya nagalit ata siya. Ganon, bla bla bla. Hindi ko alam kung ano. Okay. Nagalit si Boy Tattoo. Ito, ginawa yung video na to. Tapos, yan, nagsagutan. Tapos, ayun. Ano bang video ginawa ni Boy Tattoo? May ginawa dito. Ayun, gumawa si Boy Tattoo ng mga videos. Ito yung title ng video na ginawa ni Boy Tattoo. Mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Hindi ba parang bantaan na to? Hindi ba parang threat na yan? Parang threat eh, no? Parang threat yung title na to mga kaunggoy. No? Umayos ka, Kabakal. So, ayun.
Okay. Ito ang lesson natin for today. Open-mindedness. Try to understand, okay? Parang critical thinking shit, no? Binigyan ng advice ni Captain Barbell ni Kabakal si Boy Tato. Ngayon, na kay Boy Tato yun kung tatanggapin niya yung advice na yun or isasarado niya yung utak niya at magagalit siya. Kasi nung pinanood ko yung video na to, parang okay lang naman eh. Pinapangaralan, no? Parang, oy, don't do that shit. You know, we don't do that shit here. Don't do that shit here kasi madidelete yung Facebook mo. Kaya na-delete yung Facebook mo kasi you're doing this shit, man. Don't do that shit or else you'll lose your Facebook once again. Parang ganun. It's a matter of open-mindedness. So, let this be a lesson na siguro be open-minded and mag-ingat sa social media kasi hindi natin alam kung kailan baka ma-shit. Baka mapunta sa shithole yung ano natin, yung mga Facebook page, YouTube page, no? Ito yung huling upload ni bago nangyari to. Ito yung huling upload ni Boy Tato. Hindi ka pa sikat, putak man ng putak ka pa. Ang salita. Wait, teka lang. Hindi ba sikat to si Boy Tato? Akala ko sikat siya. I get more views than him. Wait lang, nagulat ako. I get more views than this guy. Teka, seryoso ba to? Wait. Teka, try nga natin mag-click ng isa. Natutunan ka ba? Oh, well, I guess, mga kaugoy, I'll take that as a W. Ngayon, yun lang naman tong video na to. I'm just saying, man, just be safe out there sa social media. Siguro parang ang dami kasing mga rules and, di ba may mga rules and regulations si Facebook, kahit nga si YouTube no, ang dami niyang rules and regulations, no. Ayun lang naman mga kaugoy. Sa tingin niyo ba maglalaban silang dalawa, magbo-boxing sila sa URCC or sa Battle of the YouTubers? If ever bumalik ang Battle of the YouTubers, sa tingin niyo maglalaban ba silang dalawa or hindi? Put it in the comments below and let me know. Ayun lang naman. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. Alright, I'm a head out.